Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload ang Mama Sam ninyo. Walang makeup yan. So yan. So kasi nagpa-cleaning ako ng mukha. Diyos ko, namamaga nga yan kanina. Kasi grabe yung pagtanggol doon sa mga pimples. Di ba kasi nagsungkran? So, kamusta naman? Anyway, so, ang importante ay maganda na ulit tayo. So, yan. At eto nga, marami tayong pag-uusapan ngayon na bonggam-bongga. So, nung una, update ko lang kayo. So, yon ililibing daw yung tita ko sa Thursday kasi nga, yung paglilibingan niya, isasama na lang doon kay mama. So, pwede naman daw buksan. Kaya lang, magbabayad nga lang daw ng 13,000 pesos additional. So, yon. So, everything's okay naman. So, hinihintay na lang namin yung araw kasi tawag dito, kailangan kasi bayaran ng buo yon. Sa kanila ko na pinapa-shoulder yon. May mga nag-aabuloy naman, ayun, so sa awa ng Diyos, nakaipon na daw sila ng 5,000. 13,000 yung kailangan nila. Nagbigay na ako ng para sa, yung doon sa tawag dito, yung sa kabaon, saka yung service. So, ako na yung nagbayad doon, nasa 30K. So, sabi ko, kayo naman na doon sa iba. Kasi syempre, hindi naman po pwede na parang ako lang, di ba? So, sila na yun, kaya na nila yun. So, sabi nila, doon daw sa abuloy kukunin. So, sana marami pang mag-abuloy, di ba? Hintayin namin hanggang Thursday. So, Thursday, so, ang libing. So, yun, sabi ko naman sa tita ko, don't think too much, di ba? So, yun. So, sabi ko, okay na yon. At least, hindi namin siya pinabayaan. Nabigyan namin siya ng maayos na libingan. Tapos, kanina natutuwa ako, dami-dami ng flower. Tapos, yun, masaya na siya. Tapos, nandoon na rin yung mga apo niya. Nandoon na yung anak niya. So, I think, meron na siya talagang peace, di ba? Rest and peace. So, yun. So, thank you, Lord. So, kay God talaga walang imposible. Kaya kayo dyan, kung may problema kayo, ipagdasal lang ninyo yan. Saka huwag nyo masyadong siseryosohin yung problema. Just keep praying lang. Yung pray talaga ng mataimtim na para pakinggan niya. Tapos, ayun na, bahala na si God. So, tulad sa amin, di ba, sunod-sunod yung pasok ng ganyang sitwasyon. Mahirap kasi mabigat. Parang kung iisipin mo, pero naging magaang lang para sa amin. Kasi thanks God, kasi paano naman, nakaipon naman ako. And then yung kapatid ko naman, natulungan naman ako magbayad doon sa hospital. And yun, ayun na lang yung sa kanila, yung paglibing. Sabing gano'n, pumayag naman kaming magkakapatid na doon na lang siya ilagay doon kay mama. So, bubuksan yung kay mama, tapos isasama siya doon. So, yun. Yan! So, gano'n ang update. So, sinika ko lang sa inyo para at least, di ba, maging happy kayo sa mga nangyayari sa amin. Alam ninyo kung ano ba yung sitwasyon namin. So, ako naman, wala naman ako tinatago sa inyo para kilala nyo ako ng lubusan kasi everyday tayo nag-uusap-usap. So, yun, punta na tayo dito sa Miss Universe Philippines. So, sabing gano'n, tingin ko daw ba si Atisa Manalo ang mananalo ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines? To be honest guys, ang labanan nila ngayon ay gitgitan. Kung mapapansin mo, talagang hindi mo ma-predict, di ba? Pero ako, sure pa rin ako kay Atisa Manalo mapupunta ang corona. Bakit ko nasasabing sa kanya ang corona? Kasi yung profile ni Atisa, kung iisipin mo, she is a first runner-up sa Miss International. Maganda to ilaro talaga sa Miss Universe. Kung ganun ang gagawin ng organization. Kasi, syempre, iba pa din yung ingay na ibibigay ni Atisa Manalo sa lahat ng kalaban niya sa Miss Universe. So, kaya lang, sabing ganun, sobrang disappointing naman kasi sa nakikita daw kay Atisa Manalo na hindi naman daw pumapalo ng bonggang-bongga yung mga eksena. To be honest, kung titignan mo si Michelle D nung nakaraang taon, nakita mo bang pumalo ang eksena ni Michelle D? Di ba soso lang din naman yung ipinapakita niya, especially sa pasarela. Tapos, hindi rin tayo masiguro kung mapupunta ba sa kanya yung corona kasi may mga kandidato talaga na nakikipagdikdikan at nakikipagpukpukan ng todo-todo sa kanya. Pero, kasi yung profile ng isang Michelle D, talaga naman si Michelle D ang pipiliin mo. So, ako, may dahilan kung bakit parang nakakapit ako kay Atisa Manalo.
dahil doon sa profile na meron siya. So, medyo talagang ganun eh. Ang tingin ko kasi dito kay Atisa, yung laro niya, talagang nandoon siya na tinitignan niya kung swak ba to, okay ba to, dapat ko ba i-maintain to. So, nandoon siya sa parting yon. Pero yung ipinakita ni Atisa Manalo nung nakaraan, sabi ko nga, bongga naman at wala akong tamang pagdududa doon sa nakikita natin na sa pasarela niya. So, kailangan lang i-polish yun. Eh, pag dinala naman to sa Miss Universe, mag-under training naman siya, katulad ni Michelle, di ba? So, syempre, kung ano yung kaya niyang ibigay dito, mini-make sure lang nila na lagi silang pasok sa eksena. So, yun yung game nila at ayun yung strategy game nila na kailangan pasok sila doon sa eksena. So, syempre maraming kandidata na talagang gusto siyang patumbahin, gusto siya talagang ligwakin. But for me, Atisa Manalo is the one of the strongest pa din sa competition. At parang feeling ko, meron siyang ibubuga na pasabog talaga pagdating sa Coronation Night. So, yun yung abangan mo. Feeling mo si Atisa Manalo magpapakabog na lang ng ganun-ganun na lang. So, syempre hindi. Ngayon, 'di ba, si Cyril Payumo, 'di ba, naisip natin noong nakaraan, ako mukhang kay Cyril yata mabibigay ang corona. Possible din eh. Kasi kung titignan mo nga si Cyril, sobrang ganda tapos ang daming pwedeng gawin kay Cyril. So, under training lang nila. Pero kasi kung titignan mo din yung profile ni Cyril Payumo, okay na okay din kasi she is first Miss Tourism, 'di ba? Miss Tourism International title holder. Pero sa ipinapakita din ni Cyril Payumo dito, parang paggewang-gewang yung performance niya. Minsan mataas, minsan mawawala, minsan talagang pak. Oh. But yung beauty, yung high talagang nandoon. Maganda din ilaro etong si Taguig. Kasi si Taguig first runner-up sa, kumbaga parang yung profile na meron sila. So, possible din na Taguig din talaga maibigay ang corona. Kasi Diyos ko, nakita mo yung katawan ni Taguig. Sobrang grabe. Ang panalo, ang todo, ang winner, di ba? So, yun. So, sila yung mga nakikita natin sa competition na to na talagang possible talaga sa kanila mabigay yung corona. At hindi natin alam kung ano pa ang pinaplano ng ibang kandidata kasi nakikita din natin na nakikipaglaro sila eh. So, sabi ko nga, ang mga kandidata ngayon, laging meron silang paandar, meron silang pasabog. How about Victoria Velasquez Vincent? Si Victoria Velasquez Vincent, sa totoo lang, ibinigay niya na lahat. Sa totoo lang, parang ipinakita niya na yung laban niya na ito ang laban ko at ito ang gagawin ko. So, wala na akong hinahanap pa sa kanya kasi she's complete already. At nakita na natin na talagang pwede mo isalang talaga sa international stage na. So, yan sila yung mga nakikitaan ko na pwedeng koronahan. Pero si Atisa pa din ang isa sa mga nakikita ko, the very strongest candidates na maaaring talaga ang ending ay sa kanya pa rin ang corona. Hindi natin alam, but, di ba, ang sinasabi ko lang dito ay, yung sure win na ba si Atisa Manalo? Actually, nandoon ako siguro, nasa 75 to 8% pwedeng siya na ang manalo. Pero, sabi ko nga, mag-ingat siya sa mga nabanggit natin katulad ng Cyril Payumo, Victoria Velasquez Vincent, and then si Taguig, kasi iba tong mga to. Si Baguio, Mama Sam, nakikita mo bang kokoronahan? To be honest, si Baguio, kung tutuusin yung laban niya dito, talagang consistent din. You cannot underestimate kasi yung laro din ni Baguio kasi yung laro ni Baguio, iba din. Pero, tingin ko, hindi siya ang mag-Miss Universe Philippines. Tingin ko lang ha. So, don't get me wrong guys, sana mali ako. So, yun, kasi may kulang akong nakikita sa kanya. Pero yung game niya, exciting to. Kasi pwedeng biglang mangbulaga na parang magulat tayo or mashock tayo. Ha? Siya ang nanalo? So, yun. Pwedeng biglang mangbulaga. But, ang nakikita ko dito kay,
ang nakikita ko dito kay Baguio, yung play nila is good. And ngayon, I think kung tatanungin mo kung Mama Sam, nasa top 5 ba siya? Yes, I think nasa top 5 na siya ng competition. But yung winning crown, hindi ko pa nakikita sa kanya kasi may kulang. Actually, kahit nasa top 5, medyo pwedeng biglang mawala kasi maraming strong pagdating sa communication skills. I hope na matutukan yun ni Baguio ng bonggang-bongga yung com skills niya, kung paano siya sasagot, paano siya mag-iisip. Magaling naman si, di ba? Si Baguio kasi cum laude naman siya. For sure, meron siyang magandang mga pananaw sa mga pangyayari ngayon sa mundo, sa paligid. So, yon. So, kailangan niya lang paghandaan yon kasi medyo doon talaga siya madadali para makatungtong ng top 5. Kasi kung performance, talagang winner. Kumbaga parang 100% isa siya sa mga talagang pasok sa banga. But pagdating nga doon syempre sa Q&A, so maaring doon siya madali. Kaya medyo hindi ko siya makita na ay corona to. But kung makakachamba siya, para sa kanya to, winner, di ba? So, alamin natin yan lahat. But for now, sa akin, ang number 1 spot ko pa din, I think it's Atisa Manalo pa din ang nakikita ko na magko-corona, follow by, sino ba yung top 3 ko? Atisa, Victoria Velasquez, Vincent, and Taguig. Sila yung nakikita ko na medyo closer to the crown. Paano naman si Stacey Gabriel? Di ba nagpasabog noong nakaraan? To be honest, si Stacey, safe ang laban. Safe lang, pero hindi ko pa alam kung tutungtong ba to ng top 5 o hindi. But for now, safe siya sa semifinal. So, sa ipinakita niya nung nakaraan, I think, pasok na pasok to sa semifinal. So, abangan natin guys, di ba? So, nandoon pa lang naman tayo sa patindihan ng laro. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.